Lahat daw ng tao ay deserving ng second chance. Pero paano yung taong alam naman niya na mali ang kanyang ginagawa, pero hindi pa rin niya magawang itigil dahil ito ang nagbibigay kasiyahan sa kanya? Deserve pa rin ba niya ang second chance? Deserve pa rin ba niya ang iyong pagpapatawad? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia at panibagong kwento ang ating pagsasaluhan for today's video. I know na excite na kayo dyan sa pa-title pa lang ni Mama Mia. Kaya relax lang kayo dyan. Stay put lang kayo dyan. Lakasan nyo na ang inyong mga speakers, ang volume ng inyong mga headphones. Huwag naman masyadong malakas, baka kayo ay mabingi, charot lang. Nako, bago pa ang lahat, paki-visit naman po ng Facebook page ni Ma'am Rose Puno Perez, ang Shop and Style. Ayan, bisitahin nyo yan. Lalo na kung may iniisip kayong bilhin para sa sarili ninyo, o di kaya ay meron kayong re-regaluhan. Nako, visit na, subscribe na, follow na Shop and Style. At tignan nyo na ang kanilang mga produkto dyan na ibinebenta dahil sobrang gaganda ng quality naman talaga at makaka-vouch naman talaga ang inyong Mama Mia dahil meron ako ng iilan sa kanilang mga products at ang gaganda naman talaga. So go ahead, visit them at ikaw na po ang mamili. And speaking of mamili, wala na tayong pagpipilian kundi ang umpisahan ang ating tampok na kwento for today dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami sa atin ang nagkasala hindi dahil hindi nila alam o inosente sila, kundi dahil may mga katotohanan na mahirap mang tanggapin pero ating nilulunok dahil ito ang nagpapasaya sa atin. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rona. Kung may pagkakataon lang akong balikan ng nakaraan, marahil yun ang unang bagay na gagawin ko. Hindi para baguhin ang takbo ng buhay ko, hindi para burahin ang lahat ng alaala, kundi para pigilan ang sarili kong sagutin ang unang mensahe niya. Dahil kasi sa isang simpleng hello, dun nagsimula ang lahat, Mama Mia. At sa isang I'm married, dapat sana dun din nagtapos. Pero hindi, dahil minsan, ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ay hindi naman talaga nagsisimula sa kasamaan. Ito ay nagsisimula sa matinding pagmamahal. At yun po ang nangyari sa akin. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Hindi kami mayaman, pero hindi rin naman kami naghihirap ng sobra. Yung sakto lang. Yung tipong kapag may birthday, espesyal na agad kapag may spaghetti at soft drinks sa mesa. Yung tipong kailangan pag-ipunan ng bagong sapatos. Yung tipong natututong mangarap kahit alam mong medyo mahirap itong abutin. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Maaga akong natutong magsakripisyo bilang isang panganay. Habang ang ibang mga kabataan ay naglalakad sa mall kasama ang kanilang mga kabarkada, ako naman ay nasa bahay lang, nag-aalaga ng mga kapatid ko. Habang ang ibang kaidaran ko noon ay nakikipag-date, ako naman ay nagtatrabaho para makatulong sa gastusin sa bahay. Hindi ako nagrereklamo, Mama Mia, dahil mahal ko ang pamilya ko. Pero minsan, nakakapagod ding maging matatag. Nakakapagod ding maging responsableng anak. Nakakapagod ding maging taong laging inuuna ang iba. Kaya siguro nung dumating si Raven sa buhay ko, naramdaman kong may taong handang unahin ang kapakanan ko naman.
At yun ang naging pinakamalaking kahinaan ko, Mama Mia. Nagsimula ang lahat dahil sa pinsan ko. Magkaibigan kasi sila ni Raven. Madalas ko ring marinig ang pangalan niya noon. Alam niyo, napakabait talaga ni Kuya Raven. Napaka-responsable niyang lalaki. Tapos, ang hilig pa niyang tumulong sa mga nangangailangan. At higit pa doon, guwapo din talaga. Mama Mia, dahil sa paulit-ulit nilang sinasabi ang mga magagandang qualities ni Raven, natural lang na naging interesado ako. Hindi naman romantically, kundi na curious lang. Sino ba naman ang hindi magiging curious kapag paulit-ulit mong naririnig na mabuting tao ang isang lalaki? Pero dapat hanggang dun lang sana yun. Hanggang sa isang araw, nag-message ang pinsan ko sa akin. "Rona, may ipapa-add ako sa'yo." "Sino naman yan?" "Ah, kaibigan ko." "Sino nga?" "Si Kuya Raven." Mama Mia, kahit anong isip ko ngayon, hindi ko talaga maisip ang dahilan kung bakit basta ko na lang tinanggap yun. At dun nagsimula ang lahat. Simple lang ang unang usapan namin. Wala namang landian, walang kilig, walang espesyal. Normal na kumustahan lang. "Hello." "Hello din." "Kumusta ka?" "Okay lang." "Kumain ka na?" "Hindi pa." Mga ganun, mga simpleng usapan, mga ordinaryong mensahe. Mga bagay na hindi mo aakalain na kayang baguhin ang buong buhay mo. Araw-araw kaming nag-uusap. Unti-unti, dahan-dahan, para kaming dalawang estrangherong nagkikilalanan sa isa't isa. At habang tumatagal, mas nakikilala ko siya, Mama Mia. O akala ko lang. Totoo nga ang sabi nila, napakabait niya. Yun ang unang quality na talagang napansin ko sa kanya. Wala siyang ni katiting na kayabangan sa katawan, hindi katulad ng ibang lalaki. Hindi siya bastos, hindi rin siya yung tipong puro sarili ang iniisip. Marunong siyang makinig, Mama Mia. Marunong siyang magtanong ng tamang tanong. Marunong siyang magbigay ng oras. At higit sa lahat, pinaramdam niya sa akin na mahalaga din ako. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may taong nagtatanong kung nakakain na ba ako. May taong nag-aalala kapag matagal akong hindi nakakapag-reply. May taong gustong marinig kung kumusta ang araw ko. Siguro maliliit na bagay ito para sa iba. Pero para sa akin, napakalaki na nun. Dahil sanay akong ako ang nagbibigay. Sanay akong ako ang nagpapahalaga. Hindi ako sanay na ako ang pinapahalagahan. Minsan, umaabot kami ng madaling araw sa pag-uusap sa chat o di kaya'y sa tawag. Kung ano-anong bagay ang napagkukwentuhan naming dalawa. Mga pangarap, mga takot, mga kabiguan, mga plano sa buhay. At sa bawat gabi na lumilipas, hindi ko na malayan na mas lalo pala akong nahuhulog, Mama Mia. Hindi ko napigilan. O siguro mas mabuting sabihin na hindi ko rin sinubukang pigilan. Dahil sa paningin ko noon, wala namang mali. Lalaki siya, babae ako. Single siya, single ako. Pareho kaming nasa tamang edad. Pareho kaming malaya. Yun ang pinaniwala niya sa akin. At yun din naman ang pinaniniwalaan ko. Hanggang dumating ang araw na una kaming nagkita ng personal, Mama Mia.
Kabado ako noon, sobra. Ilang beses pa akong nagpapalit-palit ng damit. Ilang beses akong tumingin sa salamin. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung dapat ba talaga akong tumuloy. Pero tumuloy pa rin ako. At nang makita ko siya, napangiti ako. Dahil pareho siya ng taong nakilala ko sa chat. Magalang, maayos, mabait. Walang bahid ng pagkamayabang. Walang bakas ng kasinungalingan. Walang bakas ng pagtatago. Walang bakas na merong kahit na anumang sekreto. Kung meron mang bakas noon, hindi ko nakita. O baka naman, ayaw ko lang makita. Mama Mia, tandang-tanda ko pa ang araw na yun. Masayang masaya kami. Nagkape kami, nagkwentuhan, naglakad, tumawa. Parang matagal na kaming magkakilala. Parang matagal na kaming magkasama. At habang nakatingin ako sa kanya noon, may naramdaman akong isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kapayapaan. Security. Yun bang pakiramdam na ligtas ka kapag kasama mo siya? Yun bang pakiramdam na may isang taong laging nandyan para sa'yo kahit anuman ang mangyari? Yung pakiramdam na baka, sa wakas, dumating na rin ang taong para sa akin. Hindi ko alam, Mama Mia, na sa mismong araw na yon, meron palang ibang babaeng naghihintay sa kanyang umuwi. Meron pala siyang asawa. Meron pala siyang pamilya. Meron pala siyang anak. At ako ang huling taong dapat sana ay pinapasok niya sa buhay niya. Ngunit wala akong kaalam-alam. Wala akong kahit na anumang ideya. At dahil wala akong alam, patuloy akong nahuhulog. Mas malalim, mas mabilis, mas mapanganib. Hindi ko alam na ang lalaking hawak ang kamay ko ng araw na yon ay may ibang kamay palang hindi niya dapat binibitawan. At hindi ko rin alam na ang pag-ibig na akala ko simula na ng pinakamagandang bahagi ng buhay ko ay siya rin palang magiging simula ng pinakamalaking kasalanan at pagsisising dadalhin ko habang buhay. Mama Mia, may mga kasinungalingang madaling mahuli. Yung tipong hindi nagtutugma ang mga kwento. Yung tipong halata mo naman sa una pa lang na may tinatago. Pero meron ding mga kasinungalingang napakahusay ng pagkakagawa. Napakamaingat. Planado hanggang sa pinakamaliit na detalye. Mabagal ang pagkakabuo. At kapag nahuli mo na ang katotohanan, tsaka mo lang maiisip na naroon na pala ang lahat ng senyales simula pa noong una. Sadyang ayaw mo lang talagang makita. O baka mas gusto mong paniwalaan ang gusto mong paniwalaan. Ganun yata ang nangyari sa akin. Ngayon kapag binabalikan ko ang lahat, napapailing na lang ako. Napakarami naman palang palatandaan. Napakarami naman palang pagkakataon para malaman ko ang totoo. Pero hindi ko nakita. At kung sakali mang nakita ko rin noon, pinili ko ring wag pansinin yun. Pagkatapos po ng una naming pagkikita ni Raven, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Halos araw-araw, oras-oras na kaming magkausap. Pagkagising ko sa umaga, may mensahe na agad siya. Bago ako matulog sa gabi, siya rin ang huling kausap ko ng ilang oras. Unti-unti ay naging bahagi siya ng araw-araw kong buhay. Parang may kulang kapag hindi siya nakakapag-message sa akin.
Parang may mali kapag hindi ko naririnig ang napakalambing niyang boses. Nakakahiya mang aminin ngayon, pero dumating po talaga ako sa puntong ang buong mundo ko ay umiikot na lang sa kanya. At masaya siya doon. Masaya siyang naging sentro siya ng buhay ko. Kung bakit ko alam? Kasi naramdaman ko. Noong mga panahon na yon, hindi ko alam kung bakit may mga pagkakataong bigla na lang siyang mawawala. Minsan, magkausap kami ng maayos. Masaya, malambing at sweet sa isa't isa. Tapos bigla na lang siyang mawawala at hindi magte-text ng ilang oras. Kapag babalik siya, may dahilan agad. Sorry, nakatulog ako. Sorry, na-busy lang sa work. Nalobat kasi ang phone ko hindi ako nakapagdala ng charger. May inaasikaso lang ako. At dahil mahal ko siya, Mama Mia, naniniwala ako. Hindi ako nagtatanong, hindi ako naghihinala, hindi ako nagdududa. Dahil kapag nagmamahal ka ng totoo, natural lang na nagtitiwala ka. At ang tiwalang yun ang naging dahilan kung bakit madali niya akong naloko. Inisip ko rin noon, Mama Mia, hindi pa naman kami kasal dalawa. Kaya wala naman akong karapatan na pasukin ang lahat tungkol sa buhay niya. Wala akong karapatan na pagbawalan siya ng mga bagay na kanyang pinagkakaabalahan. Kaya pinili ko na lang siyang pagkatiwalaan. Pinili ko na lang pagkatiwalaan ng kutob ko na mahal niya ako at hindi niya ako kailanman lolokohin. Isa sa mga bagay na pinakanagustuhan ko kay Raven ay ang pagiging maalaga niya. Kapag may sakit ako, siya talaga ang unang nag-aalala. Kapag pagod ako sa trabaho, siya ang unang nakakapansin. Kapag umiiyak ako dahil sa problema ko sa pamilya, siya ang laging nandyan para makinig, Mama Mia. Minsan nga naiisip ko noon, paano kaya kung siya na nga talaga? Paano kaya kung siya na nga ang lalaking matagal ko nang hinihintay? Dahil sa edad ko noon, Mama Mia, maraming beses na rin akong nabigo sa pakikipagrelasyon. Maraming beses ko nang naranasang ipagpalit sa iba. Maraming beses ko nang naranasan na basta na lang iwanan sa ere nang walang sapat na dahilan. Kaya naman nung dumating si Raven, pakiramdam ko natagpuan ko na rin ang isang taong mananatili sa tabi ko. Hindi ko alam na may babae palang mas matagal nang naghihintay sa kanya gabi-gabi. Isang gabi nag-uusap kami sa video call. Masaya yung usapan namin. Nagtatawanan pa nga kami. Hanggang sa bigla siyang natigilan. Parang may narinig. Parang may nakita. Bigla kasi siyang tumingin sa gilid. Pagkatapos ay agad niyang ibinaba ang camera. Anong nangyari? Tanong ko. Wala. Bakit bigla namang in-off mo yung camera mo? Sorry may bigla lang kasi akong inaasikaso Napansin ko noon na parang kinakabahan siya. Pero binaliwala ko na lang. Inisip ko na lang, Mama Mia, na baka may bigla na lang siyang natandaan na kailangan pala niyang asikasuhin sa trabaho. Siyempre, kapag may hindi ka natapos, nakakakaba yun, 'di ba? Makalipas ang ilang minuto ay bumalik siya. Normal na ulit. Na parang walang nangyari. At dahil ayokong masira ang magandang gabi namin na yon, hindi na ako nagtanong pa. Ngayon naiisip ko, Mama Mia, baka nasa bahay lang niya noon ang asawa niya. Baka nasa kabilang kwarto. Baka kasama niya ang anak niya noon.
At habang kinakausap niya ako tungkol sa pagmamahal, may pamilya naman palang naghihintay sa kanya sa kabilang silid sa loob ng iisang bahay. Pero syempre wala pa rin akong kaalam-alam noon. Lumipas ang mga buwan. Mas lalong lumalim ang relasyon naming dalawa ni Raven. At dun nagsimulang magkaroon ng kakaibang pakiramdam ang puso ko. Hindi ko maipaliwanag, Mama Mia. Hindi naman eksaktong hinala, pero parang instinct lang. Parang may munting boses lang na bumubulong-bulong sa akin na may hindi tama, na may kulang, na may hindi siya sinasabi sa akin. May bahagi ng buhay niya na hindi ko kilala. Mama Mia, sa tuwing tinatanong ko kasi siya tungkol sa pamilya niya, laging maikli lang ang sagot niya. Tuwing tinatanong ko siya tungkol sa bahay nila, mabilis niyang binabago ang usapan. Tuwing nagtatanong ako tungkol sa nakaraan niyang relasyon, parang ayaw pa niyang magkwento sa akin. Noon iniisip ko na baka sobra lang talaga siyang nasaktan sa dati niyang karelasyon. Na baka may trauma pa siya. Na baka hindi lang talaga siya handang mag-open up pa. Kaya naman hindi ko siya pinilit. At yun yata ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ko noon. Mama Mia, may isang pangyayari na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa alaala ko. Isang hapon yun. Nasa isang coffee shop kami. Masaya kaming nag-uusap. Habang nagkukwento ako, napansin kong nakatingin siya sa may pinto. Tapos parang may nakita siyang multo. Bigla siyang namutla, kinabahan. At biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Uy, may problema ba? Tanong ko. Wala. Pero halata namang may problema. Kasi ilang minuto din siyang naging tahimik pagkatapos nun. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan na raw niyang umalis. Emergency daw sa trabaho. Noon naniwala ako, Mama Mia. Ngayon alam kong hindi iyon emergency sa trabaho. Takot yun, Mama Mia eh. Takot na baka may makakita sa amin. Takot na baka may makakakilala sa kanya. Takot na baka mabunyag ang itinatago niyang sekreto. Habang tumatagal, mas lalo akong nahuhulog. Hindi na lang simpleng paghanga o simpleng crush ang nararamdaman ko kay Raven. Alam ko kung ano ang tawag nito. Pag-ibig na talaga. Yung tipo ng klase ng pag-ibig na kaya mo nang isugal ang lahat. Yung tipong handa kang maghintay kahit gaano katagal. Yung tipong kahit pagod ka na, pipiliin at pipiliin mo pa rin siya. At sa kasamaang palad, siya rin ang panahon na mas naging mahusay siya sa pagsisinungaling, Mama Mia. Dumating ang gabi na parang nagpabago ng lahat sa aming dalawa. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Nasa bahay lang ako, tahimik, nagsuscroll ng cellphone ko. Wala namang espesyal sa araw na yon. Hanggang sa may natanggap akong message mula sa hindi ko kilalang account. Wala yung profile picture. Wala ring gaanong impormasyon. Na para bang isang dummy account lang, Mama Mia. Isang simpleng message lang ang sinend niya sa akin. Ikaw ba si Rona? Nagtaka ako. Opo, sino po sila? Matagal bago sumagot. At nang dumating ang reply, pakiramdam ko ay tumigil ang mundo ko. May kailangan kang malaman tungkol kay Raven. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may malamig na tubig na ibinuhos sa leeg ko nung mga panahon na yon. Nag-type ako agad. Anong ibig mong sabihin?
Ilang segundo ang lumipas na para bang ilang oras sa pakiramdam ko. At pagkatapos, dumating ang mensaheng hindi ko kailanman malilimutan. Hindi ko makakalimutan kahit gustuhin ko man ang mensaheng yon. Hindi ko makalimutan dahil yun ang unang bitak sa mundong binuo ko para sa sarili ko kasama si Raven. At yun rin ang unang pagkakataon na sinubukan akong gisingin ng katotohanan. Rona, married na si Raven. Biglang nag-freeze ang buo kong katawan. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makagalaw. Paulit-ulit kong binasa ang mensaheng yun, Mama Mia, na para bang umaasa akong hindi yun totoo. Na umaasa akong baka mali lang ang pagkakabasa ko. Pero hindi. Nandun pa rin. Malinaw, mabigat, masakit. Married na si Raven. At sa unang pagkakataon, nagsimula akong matakot sa katotohanang baka nga ang lalaking pinakamamahal ko ay hindi pala talaga naging akin kailanman. Mama Mia, may mga balitang kahit nasa harap mo na, ayaw pa ring tanggapin ng puso mo. Kahit malinaw, kahit may ebidensya pa, kahit paulit-ulit mo nang naririnig. Kapag taliwas ito sa bagay na gusto mong paniwalaan, lalaban ang buong pagkatao mo. Maghahanap ka ng dahilan, maghahanap ka ng butas, maghahanap ka ng kahit na anong pwedeng panghawakan para lang masabi mong hindi totoo yun. At yun mismo ang ginawa ko nung gabing nalaman kong may asawa si Raven. Ilang minuto akong nakatitig sa cellphone ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko dapat. Dapat ba akong magalit, matakot, magulat, o masaktan? Parang sabay-sabay ang lahat ng emosyon na yun na dumating sa akin. Parang may malaking batong ibinagsak sa dibdib ko. At habang tumatagal, mas lalo po akong nahihirapang huminga. Agad akong nag-reply, "Sino ka ba? Ikaw ba ang asawa niya?" Hindi agad sumagot yung account. Ilang minuto ang lumipas. Pagkatapos ay dumating ang mensahe. Hindi ako ang asawa niya, pero alam ko ang totoo. At doon lalo lang akong kinabahan. Maya-maya pa ay nagsunod-sunod na ang pagdating ng mga screenshots at mga larawan. Mga litrato, screenshots ng mga post, Mama Mia. At doon nagsimulang mabasag ang mundong matagal kong binuo sa isip ko. Ang unang litrato, si Raven na nakangiti, may katabing babae at magkahawak ng kamay. Mukhang masaya, mukhang napakakomportable nila sa isa't isa. Ang sumunod na litrato ay tila birthday celebration. Nandun ulit si Raven at ang babaeng yon. Pero sa pagkakataong to ay may kasama silang bata na nasa gitna nilang dalawa. Nakayakap kay Raven ang batang yon. Sa sumunod pa ay tila family picture. Sa isang Pasko, kasama ang medyo mga matatanda at meron ding mga halos kaedaran ni Raven na may katabi ding kanya-kanyang mga partner. Ang mga sumunod ay mga school events. Mga litrato na malinaw na hindi naman peke. Mga litrato na hindi kayang ipaliwanag bilang simpleng pagkakaibigan lang. Mga litrato ng isang buong pamilya. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, naramdaman kong parang may humihila sa akin pababa. Palalim ng palalim. Nung nakabawi na ako sa mga larawan na yon ay tinawagan ko agad si Raven. Hindi niya sinagot. Tumawag ulit ako sa pangalawang pagkakataon pero hindi pa rin sinasagot. Paulit-ulit hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang beses kong denial ang kanyang numero.
Hanggang sa wakas ay sumagot siya. Hello? Normal ang boses niya, na parang walang nangyayari, na parang wala siyang winasak na mundo, ilang minuto lang ang nakakalipas. Nanginginig ang boses ko noon, Mama Mia. Raven? Yes? Totoo ba to? Totoong ano? Totoo bang married ka na? Bigla siyang natahimik sa kabilang linya. Sobrang tahimik. At sa katahimikan niyang yun ay tila nakuha ko na rin ang sagot na hinahanap ko. Hindi na niya kailangang magsalita. Hindi na niya kailangang umamin pa. Dahil minsan, Mama Mia, ang pagtahimik ay ang pinakamalakas na pag-amin. Halos 1 minuto siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. At doon ko narinig ang mga salitang ayaw kong marinig. Rona, please pakinggan mo muna ako. Pero hindi ko na siya pinakinggan. Umiiyak na ako. Hindi ko na mapigilan eh. Hindi ko matanggap. Pakiramdam ko niloko ako ng husto. Pinaglaruan, ginawang tanga. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit niloko mo ko? Tahimik ulit siya. At mas lalo akong nasaktan dahil wala siyang maibigay na matinong sagot sa akin. Makalipas ang halos 1 minuto ay nagsimula siyang magsalita. At hanggang ngayon, kabisado ko pa rin ang bawat salita niya. Natakot lang ako na mawala ka, Rona. Simula kasi nung nakilala kita, minahal na kita agad. Hindi ko alam kung paano ko aaminin sa'yo. Oo, alam ko, nagkamali ako. Napapikit ako, Mama Mia. Dahil yun ang problema. Naririnig ko ang pagsisisi niya. Naririnig ko ang sakit sa boses niya. Pero sa halip na mas magalit, ay mas lalo lang akong nasaktan. Dahil mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya at yun ang pinakamalaking problema. Mahal ko pa rin siya kahit alam kong niloko niya ako. Buong gabi akong umiyak noon. Halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong tinitignan yung mga letrato. Paulit-ulit kong binabasa yung mga comments dun sa mga screenshots niya. At habang tumatagal, mas lalo kong nakikita ang isang babaeng hindi ko kilala. Ang asawa niya. Ang babaeng nauna sa akin. Ang babaeng legal. Ang natatanging babaeng may karapatan sa buhay niya. Ang babaeng wala akong kaalam-alam pero sinasaktan ko na pala. Kinabukasan, nagkita kami ni Raven sa parehong cafe kung saan kami unang nagkita. Pero ibang-iba na ang pakiramdam ko. Dati kapag nagkikita kaming dalawa, punong-puno ng excitement ang puso ko. Ngayon, puno na lang ng sakit. Dati puno ng pag-asa. Pero ngayon, puno na ng tanong. Pagkaupo niya sa harap ko, nakita ko agad ang pagod sa mukha niya. Namumugto rin ang mga mata niya, katulad ko. Mukhang hindi rin siya natulog. Pero sa pagkakataong yun, pinilit kong wag na yung intindihin. Bakit? Yun agad ang tanong ko pagkaupo pa lang niya. Simple, direkta, masakit. Napayuko siya, Mama Mia, at dun siya nagsimulang magkwento. Ayon sa kanya, matagal na raw silang may problema ng asawa niya. Madalas silang mag-away, madalas na hindi magkaintindihan, madalas na malamig ang kanilang relasyon. Matagal na raw siyang hindi masaya sa kanilang pagsasama. Matagal na raw niyang gustong umalis.
Matagal na raw silang parang estranghero sa loob ng iisang bahay. Ako naman, Mama Mia, pinakinggan ko lahat ng mga sinabi niya. Bawat salita, bawat paliwanag, bawat dahilan. At kahit alam kong mali, may bahagi po sa puso ko na gustong paniwalaan ng kanyang mga sinasabi. Dahil kasi kapag mahal mo ang isang tao, minsan nagiging abogado ka na rin ng mga kasalanan niya. Ikaw mismo ang naghahanap ng dahilan para mapatawad mo siya. Plano ko nang makipaghiwalay. Para sa anak na lang talaga namin kaya ako nananatili. Pero ikaw talaga ang mahal ko, Rona. Yun ang mga salitang hindi ko dapat pinaniwalaan. Mga salitang dapat ay naging babala para sa akin. Pero hindi, Mama Mia. Dahil sa oras na yun, mas malakas ang puso ko kesa sa isip ko. At yun yata ang tunay na simula ng pagbagsak ng isang tao. Kung hindi na niya pakikinggan ang katiting na boses ng isip niya. Dapat lumayo na ako noon eh. Dapat umalis na ako. Dapat pinutol ko na ang lahat. Dapat pinili ko na yung tama. Pero hindi ko ginawa. Dahil pagkatapos ng lahat ng luha, pagkatapos ng lahat ng galit, pagkatapos ng lahat ng sakit, may isang tanong akong tinanong sa sarili ko. Makakaya ko bang mawala siya? At ang sagot ng puso ko ay isang malaking hindi, Mama Mia. Alam kong mali. Alam kong may masasaktan. Alam kong may pamilyang masisira. Alam kong may batang maaapektuhan. Alam kong hindi dapat. Alam kong hindi tama. Pero sa halip na lumayo, nanatili ako. At yun ang araw na hindi na lang ako naging babaeng niloko. Naging bahagi na rin ako ng kasinungalingan. Naging kasama na rin ako sa pagtatago. Naging kasabwat na ako sa pagkawasak ng isang pamilya. Hindi naman agad, hindi naman sadya, at hindi naman planado, pero unti-unti. Hakbang-hakbang. Pinili kong manatili kahit mali. At sa pagpiling yun, hindi ko pa alam na may isang babae ring lumalaban para iligtas ang kanyang pamilya. Isang babaeng mas matatag pala kaysa sa inaakala ko. Isang babaeng ilang buwan ko pang makikilala. Isang babaeng magiging dahilan para lalo akong lamunin ng konsensya sa mga susunod na taon. Dahil habang ako ay abala sa pagmamahal kay Raven, may isang babae pala na tahimik na umiiyak gabi-gabi. May mga taong akala mo galit na galit sa'yo. Mga taong inaasahan mong sisigaw, mang-aaway, manghahamak, magpapahiya. Dahil kung ikaw ang nasa kalagayan nila, baka ganun din talaga ang gagawin mo. Pero minsan, ang mga taong pinakamaraming dahilan para magalit at magwala, sila pa ang pinakatahimik. At yun ang isa sa mga bagay na hindi ko kailanman nakalimutan tungkol sa asawa ni Raven. Matapos kong malaman ang katotohanan, ilang linggo akong nabuhay sa magulong emosyon. Parang araw-araw ay nakikipaglaban ako sa sarili ko. Tuwing umaga, sinasabi kong lalayuan ko na si Raven, na ito na nga ang katapusan, na kailangan ko nang gawin yung tama. Pero kapag tumatawag siya, kapag naririnig ko ang boses niya, kapag sinasabi niyang ako ang mahal niya, lumalambot ako. At muli akong bumabalik ng paulit-ulit. Parang isang taong alam nang nalulunod siya pero patuloy pa rin siyang sumisisid. Hindi na ako ganun kasaya gaya ng dati. Hindi na rin ako mapayapa.
Bawat masayang sandali namin ay may kasama ng guilt. Bawat tawanan ay may kasama ng takot. Bawat yakap, bawat halik ay may kasama ng konsensya. Unti-unti kong nakikilala ang babaeng hindi ko pa nakikita. Ang asawa niya. Hindi man sa personal, pero sa isip ko, Mama Mia. Sa tuwing naiisip kong baka naghahanda iyon ng hapunan habang kasama ko si Raven. Sa tuwing naiisip kong baka hinihintay siya nitong umuwi. At sa tuwing naiisip kong baka nagtatanong ang anak nila kung nasaan ang papa niya. Unti-unting bumibigat ang lahat para sa akin. Pero ewan ko ba, Mama Mia, hindi ko pa rin magawang umalis. Marahil yun ang pinakamalaking kahinaan ng tao. Kapag sobrang mahal mo ang isang bagay, minsan kahit alam mong mali, ay hindi mo pa rin magagawang bitawan. At yun ang naging sitwasyon ko. Isang hapon habang nasa trabaho ako, may natanggap akong mensahe mula sa hindi ko kakilalang numero. Akala ko customer o kaya ay mga scammers lang. Hindi ko sana bubuksan pero may kung anong pakiramdam na nagtulak sa akin. Nang mabasa ko ang message, nanlamig agad ang katawan ko. Hello, Rona. Walang ibang tumatawag sa akin sa pangalan ko maliban na lang sa mga taong nakakakilala sa akin. At lalo akong kinabahan nang makita ko ang kasunod. Pwede ba tayong magkita? Napatigil ako. Who is this? Tanong ko. Ilang segundo ang lumipas pagkatapos ay dumating ang sagot. At nung mabasa ko yung sagot, ay pakiramdam ko tumigil ang buong mundo ko, Mama Mia. Asawa ni Raven. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na nakatulala noon. Pakiramdam ko bumagal ang oras. Bawat segundo parang naging isang oras. Bawat tibok ng puso ko parang lalong lumalakas. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe. Umaasang mali lang ang pagkakabasa ko pero hindi. Malinaw, diretso. At ewan ko ba, Mama Mia, wala po akong mabasang galit doon. At yun ang lalong nakakatakot. Nung gabing yun ay hindi ako makatulog. Napakaraming tumatakbo sa isip ko. Ano ang sasabihin niya? Magagalit ba siya sa akin? Eskandaluhin ba niya ako? Pagsasalitaan ba niya ako ng masakit? Sasampalin? Ipapahiya? Lahat na ng posibleng senaryo ay pumasok sa isip ko. At sa lahat ng yun, pakiramdam ko, karapat-dapat naman siguro ako. Dahil kung ako yung asawa, hindi ko rin alam kung kakayanin ko bang maging kalmado. 3 araw akong hindi sumagot dun sa mensaheng yun. 3 araw akong nag-isip. 3 araw akong natakot. Pero sa huli ay pumayag din ako. Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, wala na akong karapatang umiwas. Kung may tao mang dapat marinig ang paliwanag ko, siya yun. Kung may tao man akong dapat harapin, siya yun. Nagkita kami sa isang tahimik at maliit na coffee shop. Hindi matao. Simple lang. Mas maaga akong dumating sa oras ng aming usapan. Halos hindi ako mapakali sa upuan ko. Pawis na pawis ang mga kamay ko. Paulit-ulit kong hinihigop ang tubig sa baso. At nang bumukas ang pinto, nakita ko siya. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ko. Siguro umaasa akong isang babaeng galit ang bumungad sa akin. O isang babaeng wasak. Isang babaeng puno ng puot. Pero hindi yun ang nakita ko. Ang nakita ko ay isang babaeng mukhang pagod. Pagod na pagod pero dignified pa rin. Matatag. Maayos manamit. Simple at napakakalmado. Mas kalmado pa nga siya kaysa sa akin. Lumapit siya sa mesa, ngumiti ng bahagya at saka
Nagtanong, "Ikaw si Rona?" Marahan akong tumango at saka siya naupo. Hindi ko halos maitaas ang tingin ko. Pakiramdam ko mahuhuli akong may ginagawang kasalanan. At totoo naman, Mama Mia, may kasalanan naman talaga ako. Ilang segundo kaming tahimik. Pagkatapos ay siya ang unang nagsalita. "Ilang taon na kayo?" Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang narinig ko. Hindi galit, hindi pang-iinsulto, hindi paninisi, at lalo akong nahiya. Totoo bang hindi mo alam na may asawa siya? Mahina akong tumango at sa pagkakataong yun tuluyan na akong napaiyak. Hindi ko na napigilan. Parang lahat ng bigat na matagal ko nang kinikimkim ay bigla na lang nagsilabasan. I swear, hindi ko talaga alam hanggang sa nakita ko yung mga pictures. Sabi ko sa nanginginig kong boses. At sa unang pagkakataon mula nung nagsimula ang lahat, may narinig akong tunay na sakit mula sa kabilang panig. Napapikit siya. Saglit. Parang may pilit siyang nilulunok. Parang may bagay siyang pilit na kinakaya. Nagduda na ako matagal na. Mahina niyang sabi. Pero alam mo, umaasa pa rin ako na mali ang pagdududa ko. Napayuko ako dahil sa simpleng pangungusap na yon, naramdaman ko ang bigat ng pinagdadaanan niya. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw, pero bawat salita niya ay masakit pa kaysa sa sigaw. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng diretsyo. Wala akong makitang puot, galit o yabang. At yun ang isa sa pinakamas makakahirap na pagtanggap, Mama Mia. Kung sinampal niya lang sana ako noon, baka mas madali pa. Kung pinahiya na lang niya sana ako, baka mas kaya ko pa. Pero ang makita ang babaeng nasaktan ko na nananatiling mahinahon, yun ang sumisira sa loob ko, Mama Mia. Rona, tama na. Itigil mo na. Umalis ka na sa buhay ng asawa ko. Nakatingin ako sa kanya. Diretso ang kanyang mga sinabi. Simple at tila puno ng pagmamakaawa. Hindi utos, hindi pagbabanta, kundi pagmamakaawa. At doon ko unang nakita ang luha sa mga mata niya. Hayaan mo na ako. Hayaan mo na siya sa amin ng anak namin. Hayaan mo nang mabuo ang pamilya ko. Please. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang pakiramdam ko noon. Parang may kutsilyong dahan-dahan na pinapaikot sa dibdib ko. Dahil sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi ko lang siya basta nakita bilang legal na asawa ni Raven. Nakikita ko rin siya bilang isang matapang na ina. Isang babaeng lumalaban para sa pamilya niya. Isang babaeng desperadang iligtas ang tahanang matagal niyang binuo. Hindi ko makalimutan ang huli niyang sinabi bago siya umalis. Hanggang ngayon naririnig ko pa rin yun sa isip ko. Ayoko na dumami pa ang masasaktan. Pagod na akong masaktan, Rona. At lalong ayokong masaktan ang anak namin. Pagkatapos ay tumayo siya, nagpasalamat at umalis. Parang isang bagyong dumaan ng hindi nanira pero iniwan ng wasak ang lahat sa loob ko. Pagka-uwi ko ng gabing yun ay umiyak ako ng umiyak. Alam ko namang tama siya. Alam kong dapat ko nang tapusin ang lahat. Alam kong kailangan ko nang lumayo. Alam kong yun ang tamang gawin pero may isang problema. Mahal ko si Raven.
At sa kasamaang palad, mas mahal ko siya kaysa sa sarili ko nung mga panahon na yon. Kaya kahit narinig ko na ang pagmamakaawa ng asawa niya, kahit nakita ko na ang sakit sa mga mata niya, kahit alam kong may batang masasaktan, hindi ko pa rin magawang umalis. At yun ang desisyong habang buhay kong pagsisisihan. Dahil hindi ko alam, Mama Mia, ilang araw lamang pala matapos ang pagkikitang yun ay may mangyayaring trahedyang babago sa buhay naming lahat. Isang trahedya na hindi mababawi kailanman. Isang trahedya na mag-iiwan ng isang malaking sugat sa puso ng isang tao. Isang trahedyang magdadala sa akin ng konsensyang hindi mawawala habang ako ay nabubuhay. Mama Mia, pagkatapos ng pagkikita namin ng asawa ni Raven ay para akong naging isang multo. Pumapasok sa trabaho, ngumingiti kapag may kausap, sumasagot kapag tinatanong. Meron sa loob-loob ko parang unti-unti nang bumabagsak ang lahat. Paulit-ulit kong naririnig ang boses niya. Please, Rona, kahit para sa anak na lang naming dalawa. Hindi yun mawala sa isip ko. Kahit anong pilit kong ituon ang atensyon ko sa ibang bagay, bumabalik at bumabalik yun. At sa unang pagkakataon, nagsimula akong magtanong sa sarili ko, mahal ba talaga ako ni Raven? O mahal niya lang ang pakiramdam na may ibang taong nagmamahal sa kanya bukod sa asawa niya? Kung talagang mahal niya ako, bakit niya ako sinimulang mahalin sa pamamagitan ng isang kasinungalingan? Kung talagang mahal niya ako, bakit niya itinago ang pinakamahalagang katotohanan tungkol sa buhay niya? Nung gabing yun ay tinawagan ko siya. Mahabang katahimikan ang sumalubong sa amin. Itigil na natin to, sabi ko. Narinig ko ang malalim niyang paghinga. Rona, itigil na natin to, Raven. Hindi siya agad sumagot. Parang naghahanap siya ng mga salitang makakapagpabago sa isip ko. Pero sa pagkakataong yun, alam kong tama ang ginagawa ko. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pinipili ko na sa wakas ang tama kaysa sa kung ano ang magpapasaya sa puso ko. Pero Mama Mia, hindi naging madali dahil umiyak siya. At nung marinig ko siyang umiyak, parang may bahagi ng puso ko na gustong bawiin lahat ng sinabi ko. 3 araw kaming hindi nag-usap ni Raven. 3 araw na para akong may nawawalang bahagi ng sarili ko. Minsan naiisip ko siyang tawagan. Minsan naiisip kong mag-message. Minsan gusto kong sabihin na babalik na ako. Pero naaalala ko ang asawa niya at ang anak nila, kaya pinipigilan ko ang sarili ko. Sa ika-4 na araw ay tumawag siya sa akin. Hindi ko sana sasagutin pero sinagot ko pa rin. Mahina ang boses niya. Pagod, malungkot. At parang may gusto siyang sabihin. Parang marami siyang gustong sabihin sa akin. Miss na kita. Napapikit ako. At doon nagsimula ang isa sa pinakamahirap na usapan sa buhay ko. Sinabi kong kailangan na talaga naming tapusin ang lahat. Sinabi kong hindi na namin pwedeng ipagpatuloy pa ang aming relasyon. Sinabi kong gusto kong ayusin niya muna ang pamilya niya. Matagal siyang natahimik. Pagkatapos ay nagsabi siya ng mga salitang hindi ko alam na magiging huling alaala ko na pala sa kanya. Salamat sa lahat, Rona. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na yun na pala ang huling pagkakataon na maririnig ko ang boses niya. Kinabukasan maaga akong nagising. May kung anong kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan ng husto pero parang may mali. Parang may mangyayari.
Bandang tanghali, nagsimula ang sunod-sunod na notification sa cellphone ko. Una galing sa pinsan ko, pangalawa galing sa isang kaibigan, pangatlo galing sa hindi ko kilalang numero. At iisa lang ang laman ng mga mensahe nila, Mama Mia. Aksidente. Hindi ko agad naintindihan hanggang sa mabasa ko ang pangalan. Si Raven at ang asawa niya. Pakiramdam ko ay tumigil ang mundo. Nalaglag ang cellphone ko. Nanginig ang buong katawan ko. At paulit-ulit kong sinasabing hindi totoo yun. Hindi yun pwedeng mangyari. Hindi yun si Raven. May mali. May pagkakamali. Pero Mama Mia, malungkot mang sabihin pero walang pagkakamali. Dahil totoo yung balita. Isang malagim na aksidente ang nangyari. At sa aksidenteng yun, pareho po silang nawala. Hanggang sa dumating ang araw ng libing. Hindi ako dapat naroon. Wala akong karapatan, alam ko yon. Pero pumunta pa rin ako, Mama Mia. Hindi para makita ako ng pamilya nila. Hindi para magpakilala. Hindi para makisali. Kundi para magpaalam ng tuluyan. Nakatayo lang ako mula sa malayo. Tahimik. Nakayuko. At doon ko nakita ang batang minsang pinakiusapan ng kanyang ina na protektahan. Ang batang wala naman talagang kasalanan. Ang batang ngayon ay wala ng ama at wala na ring ina. Doon ako tuluyang nadurog. Hindi nung nalaman kong namatay si Raven. Hindi nung nakita ko siya sa kabaong. Kundi nung nakita ko ang batang naulila. Dahil doon ko tunay na naunawaan ang lawak ng naging epekto ng mga desisyon naming matatanda sa buhay niya. Mama Mia, lumipas ang ilang mga buwan. 2 buwan. Nakaramdam ako ng matinding pagkahilo. Nakaramdam ako ng matinding pagsusuka. Unang araw ko palang nanaramdaman noon ay alam ko na kung ano. May iniwang alaala si Raven sa akin. May iniwan siyang munting anghel sa loob ng sinapupunan ko. Mama Mia, grabe ang pamimilit ng mga pamilya ko sa akin kung sino daw ang ama ng dinadala ko. Ang tanging may ideya lamang ay ang pinsan kong nagpakilala sa akin kay Raven. Pinakiusapan ko siya na sana wag na lang niyang ipagsabi dahil wala na rin namang mangyayari kasi patay na si Raven. Lumipas ang mga buwan hanggang sa nakapanganak na ako. Mama Mia, ilang taon na rin ang lumipas pero hindi pa rin mawala-wala ang konsensyang nararamdaman ko. May mga gabing nagigising ako dahil sa batinding bangungot. May mga araw na bigla ko na lang silang maaalala. May mga pagkakataon na maririnig ko ang boses ng asawa niya sa isip ko. Kahit para sa anak ko na lang, Rona. At bawat beses na mangyayari yun ay bumabalik kang lahat. Hindi ko sinasabing ako ang dahilan ng aksidente. Hindi yun totoo. Ang aksidente ay aksidente. Pero alam kong naging bahagi ako ng sakit na pinagdaanan nila bago nangyari yun. At yun ang katotohanan kailangan kong dalhin habang buhay. Mama Mia, makalipas ang maraming taon ay tsaka ko natutunang harapin ang sarili ko. Hindi bilang biktima, kundi bilang taong nagkamali. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masabi-sabi sa anak ko kung sino ang ama niya. Ang sinabi ko na lang ay hindi ko kilala. Oo, Mama Mia, niloko ako. Oo, hindi ko alam nung una, pero dumating ang punto na nalaman ko na ang totoo, pero nanatili pa rin ako. At yun ang bahagi ng kwento ko na hindi ko maaaring takasan.
Kaya ako isinulat ang liham na ito, hindi para humingi ng simpatsya sa inyong mga tagapakinig, hindi para linisin ang pangalan ko, hindi para baligtarin ang mga nangyari, kundi para aminin ng isang katotohanan, Mama Mia, na nagkamali ako. May mga taong nasaktan dahil sa mga naging desisyon ko. At oo, habang buhay kong pagsisisihan ang bagay na yon. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari ay ito yon. Hindi lahat ng pagmamahal ay tama. Hindi lahat ng taong mahal na mahal mo ay dapat mong piliin at ipaglaban. At hindi lahat ng relasyong nagpapasaya sa'yo ay nakakabuti sa buhay mo. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi pananatili. Minsan ay ito ay pag-alis. Minsan ito ay pagpili sa tama kahit ikaw ang masasaktan. Mahal ko si Raven. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin magawang humanap ng ibang lalaki dahil mahal na mahal ko pa rin siya. At yun ang katotohanan. Pero isa pang katotohanan ang mas mahalagang tanggapin. May mga pagmamahal na hindi dapat ipinaglalaban dahil may mga pusong masasaktan. May mga pamilyang masisira at may mga batang walang kamalay-malay na magbabayad ng presyo ng mga desisyong hindi nila ginawa. Etong liham na to ay kwento ng pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, Mama Mia. Ito ang kwento kung paano ko piniling maging kabit at kung paano ko natutunang habang buhay may mga sugat na hindi naghihilom. May mga pagsisising mananatiling kasama mo hanggang sa huling araw ng buhay mo. Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa po ay may natutunan ng inyong mga tagapakinig sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Ang hiling ko lamang sana nasa maayos na kalagayan ngayon ang anak ni na Raven at ng kaniyang asawa. Sana maging mabuti siyang tao. Sana magkaroon siya ng mabuting kinabukasan, ng magandang buhay. At sana dumating yung araw na personal akong makahingi ng tawad sa kanya. Hanggang dito na lamang, Rona. Ay nako, Rona! Ay nako! Ay nako, Rona, no? Ano bang gagawin natin dyan sa kwento mong yan, Rona? Alam mo, lahat naman tayo nagkakamali. Lahat tayo may mga pagkakataon na pinipili natin ang mga bagay na magpapasaya sa atin. Kasi sino ba namang tao ang ayaw maging masaya, 'di ba? Sino ba namang tao ang ayaw maranasan na minamahal siya ng taong mahal na mahal din niya? Pero kasi ang mundo hindi lang umiikot sa atin. Ang mundo hindi lang tungkol sa ating kasiyahan at tungkol sa ating mga kilig o pagmamahal na nararamdaman. Mas malawak ang mundo kaysa dyan. Kapag ang isang pagmamahalan, kapag may tao nang nasasaktan, kapag may tao nang inaapakan, lalo pa isang inosenteng bata, napakalaking pagkakamali na noon. Hindi ko alam kung bakit pinili ni Raven na makipagrelasyon sa'yo, pero isa lang ang alam ko. Alam niyang mali. Pero inakit ka pa rin niya sa pagkakamaling yun. At alam ko kung nasaan man si Raven ngayon, pinagbabayaran na niya malaking pagkakamaling iyon. Ang hiling ko lang, sana nga dumating yung panahon na makahingi ka ng tawad personally dun sa anak mo at sa anak ni Raven at ng asawa niya. Alam mo, napakaswerte niya kasi napakaswerte mo kasi napakabait nung asawa niya. Hindi kanya ginulo, hindi kanya sinampal, hindi kanya pinahiya. Dahil yun ang pinakamadaling gawin eh. Yung ipahiya yung kabit, yung ipahiya siya sa social media, yung sampalin siya, yung sabunutan siya sa harap ng madla. Yun ang pinakamadaling gawin. At pinakamahirap na gawin yung ginawa ng asawa ni Raven.
Alam nyo, sa mga may asawa dyan, or sa mga lalaki dyan, o mga babae, kahit sino pa kayo, kung hindi kayo sigurado na hindi na kayo magmamahal ng iba, hindi na kayo titingin sa iba, hindi na kayo makikipagrelasyon sa iba, please, huwag po kayong mag-asawa. 'Di ba? Huwag po kayong mag-anak para wala pong nadadamay. Kung ang gusto nyo ay tumikim ng tumikim, kung ang gusto nyo ay pag hindi na kayo masaya, makikipaghiwalay, tapos next, thank you next, ganun ang gusto nyong buhay, huwag kayong mag-asawa at huwag rin kayong mag-anak. Para walang nasasaktang damdamin. Para kapag ayaw nyo na, mas mabilis nang humindi, mas mabilis nang goodbye Philippines. Next, ganun, 'di ba? Huwag naman yung ang sakit-sakit para sa asawa. Tapos napakasakit din para dun sa anak. Kawawa yung anak. Siya yung nagbayad sa kasalanang ginawa ng kanyang ama at sa kasalanang ginawa mo rin. Sana maamin mo rin sa anak mo balang araw kung ano yung totoo. Huwag mong dalhin sa hukay yung isang napakalaking sikreto dahil baka maapektuhan soon ng mga anak o mga apo nila. Ganon. Huwag ganon ha. Itigil mo na ang mga lihim, hanggang dito na lang. Magsabi na kayo ng totoo or magsabi ka na ng totoo. Kayo ng pinsan mo dahil kayo lang yata nakakaalam. Anyways, maraming salamat, Rona, sa iyong kwento. Nako, sa mga nakikinig dyan, hinay-hinay tayo, ha? Huwag naman masyadong harsh sa panghuhusga kay Rona dyan sa ating comment section. Anyways, bago tayo tuluyang magpaalam for today, mag-hello muna ako sa ating mga members na laging nandyan at nakikinig. At syempre, nagpa-member talaga. Maraming thank you sa inyo. Rochelle Espinosa, Alpha Garcia, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boisers, Mac Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, at Ricky. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagmamahal at pagsuporta nitong ating channel. Thank you so much. At syempre sa mga subscriber natin na hindi rin tumitigil na magmahal sa atin. Hello po, Glyza Bilbar. Carl, maraming salamat. Magandang araw sa iyo. Alcura Ukit. Hi din kay Jeboy Palaboy. Kay Bien Sales, maraming salamat. Inconsigna Monralban. LV Lapot, Sally Buma, Ernesto Lapas, Aksa Heliana, Minchi Pangilinan, Maria, maraming salamat. Aika Zandres or Aika Zandres. Tama po ba? Margie Bautista, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi natin nabanggit, nako, wag po kayong panghinaan ng loob. Comment lang kayo ng comment. At syempre, mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel. At huwag niyong kalimutan na kung may sarili rin kayong kwento, ay ibahagi niyo yan sa atin. Ayan po ang ating email address sa baba. Email your story at mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam po sa inyo. Mag-ingat kayo. I love you. Bye!